Isang maganda at pinagpalang gabi mga kapatid. Amen. Welcome po sa ating gawain ngayong gabi, sa ating prayer meeting. Dito po sa Bicol, malugod po namin kayo tinatanggap mga kapatid. No? Ganun din sa mga kasama natin sa live or sa ating YouTube ngayon. No? Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon, let us enter to His gates with thanksgiving. Amen. And into His courts with praise, mga kapatid. Amen. At magpasalamat tayo sa Kanya at atin siyang purihin sa Kanyang pangalan. For the Lord is good, mga kapatid. Amen. No? And His mercy is everlasting. Amen ba, mga kapatid? Amen. And His truth endureth forever. Kaya nga ang tanong, mga kapatid, are you holding to that truth? Hold to it, mga kapatid, no? At purihin po natin ang ating Panginoon. Inanyahan po kayo tumayo. At simulan na po natin ang ating gawain. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Inanyahan po kayo, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-ingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Nat para po sa ating opening prayer. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Manalangin. Our most gracious and loving Father God in heaven, aming Diyos ng mga pangyarihan, nakita sa lahat. Thank you very much po for this evening. Thank you for rin sa aming mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon, upang mapag-aralan ng inyong banal na salita, Panginoon, at mapakinggan namin yung mga salita, Panginoon, at may-apply ito sa aming buhay, Panginoon. Lord, thank you very much po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami pinabayaan throughout this week, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, pinapanatili niyo po kami ligtas, Panginoon, sa kahit naman pong kapahamakan, lalo-lalo na sa panahon ngayon, Panginoon, na hindi lamang po pagyo yung iniisip namin, Panginoon, kundi, Panginoon, yung mga baha, Panginoon, na nagdadala rin mo ng mga sakit, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, po ka dahil hindi niyo po kami pinabayaan sa buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na nawala, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming capacity, Panginoon. Alam po namin na hindi po namin kaya, Panginoon, kung wala po kayo, Panginoon. Dinadalangin po namin na nawala itong mga salita na mapapakinggan namin ngayon, Panginoon. Nawala hindi mo namin piliin yung mga susunod namin, Panginoon. But course, nawala sunod po namin lahat, Panginoon, yung itutulong po sa amin, Panginoon. Nawala hindi lamang po kami yung mga sarili, Panginoon, kundi nawala tulungan niyo po kami na maging initiative din, Panginoon, maging initiative, Panginoon, na mag-initiate, Panginoon, na gawin ang inyong purpose sa amin, Panginoon. Hindi lamang po para po sa kabutihan ng aming spiritual, kundi, Panginoon, para po sa ikalalakas ng Iglesia, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin na nawala tulungan niyo po kami, Panginoon, nawala ituro niyo po sa amin, na nawala dito mga salita ng mga pag-aralin po namin mamaya, Panginoon, ay hindi lamang po, Panginoon, for attendance, Panginoon, nawala niyo po sa amin na maging genuine po kami sa lahat ng mga tingin po namin mamaya, Panginoon. Nawala na alisin niyo po ito po kasi sa aming puso at isipan, Panginoon, so that when we listen to your words, Panginoon, nababatid po namin, Panginoon, na guilty kami, Panginoon, na pinatawad niyo po kami, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng pagkakataon at access sa mga ganitong pag-aaral, Panginoon, hindi lamang po para sa relationship, Panginoon, kundi na rin po sa fellowship with you, Panginoon. Lord, ingatan niyo po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na pupunta pa lamang, Panginoon. And the Lord, yung mga kapatid po namin na hindi po makakapunta ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we pray for them, na Lord, sa mga sumusunod po ng mga servisyo ay makasama na po namin sila. Kayo lamang po yung dakilain, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, napakagandang gabi po sa mga isa, mga kapatid. Kasi po ako na sama ko po kayo ngayon dito. And matanong ko lang po, handa na po ba tayong mawit para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Okay mga kapatid, handa po tayong awitin para sa ating kabilang Diyos. Kasi alam naman natin na nagbayad namin sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, basahin po natin itong 1 Peter
ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin Sa ating mga kasalanan ay makabuhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangansigaling tayo. mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa kabila po ng ating pagrebelde o mga di pagsunod sa kanyang po kalwalatian, still napakabuti ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, sabay-sabay po tayo umapit para sa ating Panginoon. I hear the Savior say, ready, sing. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Finding thee, thine only know. Jesus made it all. Jesus paid it all to Thee my own. Sin had left a crimson stain, He washed it by the snow. Lord, now in Thee I find Thy power and Thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus made it all to Thee my own. Sin had left a crimson stain, He washed it by the snow. For nothing could have I, whereby Thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Thee my own. Sin had left a crimson stain, He washed it by the snow. And when before the throne I stand in incomplete, Jesus died my soul to save. My lips shall still remain. Jesus made it all. Jesus paid it all to Thee my own. Sin had left a crimson stain, He washed it by the This is snow. Papa. Jesus made it all. Jesus paid it all to Thee my own. Sin had left a crimson stain, He washed it by the snow. Ayan mga kapatid, nakita naman po natin sa awitin na napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Binayaran niya po lahat, di ba? So, wala po tayong kakayahan na magmalaki o iligtas po ang ating sarili sa kapahamakan o walang hanggang kamatayan na naghihintay sa atin. Kaya, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon dahil binayaran niya lahat, napakabuti na. Purihin po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Down at the cross, ready, sing. Down at the cross where my Savior died, now therefore cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory
soul at the Savior's feet. Blush today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Amen. Gloria Kinagyo na, mga kapatid. Ito naman, mga kapatid, ayaw mong basahin ko ang pangalawang Korinto or 2 Corinthians, chapter 9, verse 1 Corinthians, chapter 15, verse 27. Sabi, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang kaya lang po natin nabigay sa Panginoon ay ang magpuri. Kaya mga kapatid, kung ito po ay isang pagpuri, gawin po natin ito na ayaw o bukad sa ating puso. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako. Sabay-sabay po tayo magpuri sa ating kakilang Diyos. I heard an old, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me.
Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi, kapatid. Gusto po natin mga Bible po natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 po. Ang sinasabi po dito, but this way I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly, or if necessity. For God loveth a cheerful giver. Amen. Let's pray po mga kapatid. Panginoong Diyos Ama, namin tagapagligtas ang pinapanahon po dito sa araw po na ito. Panginoon, pinapasalamat po sa inyo, Panginoon, dahil binibigyan niyo po kami ulit ng pagkakataon para purihin po kayo, Panginoon, at binibigyan niyo po kami ng pagkakataon para makapagpakinig sa inyong mga salita po, Panginoon. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, dahil invitation po kami sa pagpunta po dito sa inyong bahay po ng bahay po, Panginoon. And pinapalangin po dito, Panginoon, ang aming tithes and offerings po, Lord. Pinapalangin po dito, ang humahawak po dito. Bigyan niyo po siya ng tamang pag-iisip sa kanyang mga ginagawa po, sa kanyang mga hawak na tithes po para sa inyong kagustuhan po, Lord. Pinapalangin po dito, ang binibigay na tithes po, Lord, na sana po ito yung mga sana po pinapanahan namin ito po na itong tithes po namin ay may magpunta po sa inyong mga kagustuhan po, Lord. And pinapanahan po dito ang aming tagapagsalita ng inyong salita po, na bigyan po siyang lakas po, Lord, sa kanyang mga pagsasalita ng inyong mga salita po, Lord. Bigyan po siyang lakas at bigyan po sa kanyang paisip bigyan po siyang pakabayan dito sa harap po na to, Lord, dahil ang kanyang babasahin ng ang inyong mga salita po, Lord, yan. Kami pong mga nakikinig po, Lord, bigyan niyo po kami lakas na pusong isip po, Lord, at buksan niyo po ang isip at puso po, Panginoon. Pinapanang po dito na huwag niyo po kami pabayaan na ma-distract sa anong bagay na nasa paligid po namin, O Lord. Hindi lang po kami focus sa inyong mga salita po, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabay-sabay po natin awitin ang ating Panginoon para sa tithes and offering. There shall be showers of blessing. Ready, sing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Mari na po tayong makot. Sa Diyos lang po. Amen. Amen. Thank you. Brother, para sa isang buhay na buhay. Pagsamba, papuri sa ating Panginoon. Amen. Ganun din kay Brother Kiel, no? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ko po, kumalakpak, pag tumawag ng kalapag. Parang nananawagan yung kapatid ng Yun po, no, mga kapatid. Ganda po ng prayer ni Brother Kiel, eh. Sana wag daw po akong kabahan. No?
Sana nauna ako nag-pray para kay Brother Pierre, para hindi na naging panalangin ko. Pero purihin ka, no? Purihin ang Diyos, no, Brother Pierre, dahil unti-unti mo nang unti-unti ka na nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Diyan naman nagsisimula yan, no, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa harap. So, lagi ka lang magsasanay na magbasa sa bahay, lagi ka magbasa ng Biblia para pagdating mo dito ay handa ka na palaging magbasa ng salita ng Diyos. So, handa na ba tayo, mga kapatid? Amen. Ha? Amen. At least may dalawang handa. Yung mga hindi po handa, handa kayo. Ha, mga kapatid? At sa ating mga kapatid na makakapanood po nito, no po, ay ang aking pong panalangin para sa inyo ay makasama namin kayo dito dahil mas mainam po kasama namin kayo dito kaysa nanonood lang po kayo sa bahay. Po, mga kapatid. So, buksan po natin ang ating mga Bible in Matthew chapter 9, verse 27 to 34. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Nagpagkaraan, o nagsalita ng Panginoon, nagpagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisisigaw at na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. Verse 28, at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." At nanagdilat ang kanilang mga mata at may pit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyong siyumay huwag makaalam nito." Datapwat sila'y nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang yaon. At samantalang sila'y nagsisialis, narito, sa kanya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. At nangagtaka ang mga karamihan at nangagsasabi, "Kailanman hindi nakita sa Israel ang ganito." Datapwat sinabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Tayo po lahat ay magsipagyuko at bumako sa pananalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita na aming mapag-aaralan. Kakanin ngayong gabi ito para sa aming espiritual na pangangailangan. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng pangunawa. Nawa ang aming mga puso ay aming naisadya bilang mga lupang handang mapagtaninan ng inyong mga salita, upang ito ay hindi lamang aming marinig, kundi ang bawat isa sa amin ay magsipaglago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtupad ng iyong mga salita. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming kasalanan, at gayon din ang inyong lingkod, gamitin po ninyo ko ayon sa inyong kalooban na ang inyo lamang mga salita, na ang inyo lamang karunungan ang siyang aking masabi sa harap. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan the power to give sight and the power to give speech. Ito po, ang kapangyarihan na magbigay ng paningin at magkapanumbalik ng pananalita o pakapagsalita. Mga kapatid, nabasa po natin yan in Matthew chapter 9, verse 27 to 34. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, hindi na po ito ngayon bago sa atin. Kasi magmula po ng Matthew chapter 8, nakita na po natin yung authority ni Jesus. Nakita na po natin yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. Simula po na nagsimulang mangaral ang ating Panginoon, sa tuwing siya po'y mangangaral, mga kapatid, kaantabay po nito ay ang kanyang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan o ng kanyang pong kakayahan magpagaling, magpaalis ng anumang espiritu na hindi maganda sa mga taong lumalapit sa kanya. Amen? Amen. Hindi na po bago ang kwentong nagpapagaling ng ating Panginoon. So kung mapapansin po natin,
simula po Matthew chapter 8 hanggang po ngayon sa binabasa natin mga kapatid, ay isa lamang po ang pinupunto ni Mateo. Ano po yun mga kapatid? Na ang Panginoong Hesus ang katuparan ng lumang tipan. Tulad po ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating binasa in Matthew chapter 5. No, mga kapatid, or Matthew chapter 7. Natatandaan po ninyo, hindi siya naparito para sirain, tibagin, no, ang kautusan, kundi upang tuparin ito. Sapagkat tulad po ng sinasabi ni Mateo na ang Panginoon ang katuparan ng mga hula patungkol sa Mesiya o tagapagligtas na magpapalaya sa kanila. So mga kapatid, nakita natin in Matthew chapter 8 verse 1 to 4, meron pong kapangyarihan ng ating Panginoon over leprosy or ketong. Nakita po ninyo mga kapatid, meron pong kapangyarihan ng Panginoon sa isang karamdamang itinuturing na walang gamot, mga kapatid. Ketong. Meron pong kapangyarihan ng ating Panginoon. No, in chapter 8, verse 5 to 13, over paralysis. Diba? Hindi makakilos, nagawa ng paraan ng ating Panginoon, napagaling ng Panginoon. In Matthew chapter 8, verse 14 to 15, kapangyarihan sa lagnat. Di ba? Meron ding lagnat, fever. Siguro may dalang biogesic ang Panginoon at that time, no? Pinainom niya lang. Pwede kaya yon? Wala pang biogesic nun, mga kapatid. Amen? Nakita po ninyo, mula sa simpleng karamdaman o sakit, fever, hanggang sa karamdaman walang sakit, ay walang gamot. Like leprosy, mga kapatid. Hindi lang yun. No? Pinakita rin ng Panginoon in Matthew chapter 8, verse 16 and 17, yung kanyang kapangyarihan over demons. Hindi lang dito sa mundong pisikal, kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoon maging sa mundo ng espiritual. Meron pong kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. In Matthew chapter 8, verse 23 to 27, pinakita po ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan over the nature or elements. Pinakita po ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan over demon possession. Pinakita rin po ng ating Panginoon in Matthew chapter 9, verse 1 to 8, ang kapangyarihan niyang magpatawad ng kasalanan. Pinakita po ng Panginoon in Matthew chapter 9, verse 18 to 26, na ating pinag-aralan, kung paano magpagaling ng isang karamdaman walang gamot, tulad ng babaeng dinudugo ng 12 taon. Higit sa lahat, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoong bumuhay ng patay. Kita po ninyo, mga kapatid, mula po sa pinaka-ordinaryong problema ng tao, karamdamang pisikal ng tao na sakit hanggang sa kamatayan, mga kapatid, meron pong kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung lalagpas pa tayo ng kamatayan sa mundo ng espiritual, meron din siya kapangyarihan. Takot, no? Natatakot sa kanya ang mga demonyo, mga kapatid. At hindi lang yun, no? Nakokontrol niya pa ang kalikasan. Kasi mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap, name it, Jesus has power over it. Nasusundan po natin, mga kapatid. Sabihin mo na kung ano ang pinakamalaking problema ng tao sa sanlibutan. Meron po kapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, meron bang mahirap sa Panginoon? Is there anything too hard for God? Wala. Amen? Amen. Wala po. Kaya po napapansin ninyo sa ating pag-aaral, itinuturo po sa atin ni Mateo yung pagkakaroon natin ng tamang konsepto at pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Upang hindi po natin siya ituring tulad ng mga Diyos-Diyosan na merong mata na hindi nakakakita, na merong tainga ngunit hindi nakaririnig, na merong bibig ngunit hindi nakapagsasalita, may kamay ngunit hindi tayo kayang abutin. Nasusundan po natin, mga kapatid. Ang ating pong Panginoon ay higit kaysa ano paman.
Yun po ang sinasabi sa atin ni Mateo. Ipinakita na sa atin ni Jesus na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ipinakita na sa atin ni Jesus o ni Mateo ang ebidensya, mga kapatid, na siya ang tinutukoy ni Moses, na siya ang tinutukoy ni Abraham, na siya ang tinutukoy ni Samuel, na siya ang tinutukoy ng mga propeta. Na sa kanya dapat natin ilagak ang ating pagtitiwala ng buo at walang pagdadalawang isip. Kumbaga mga kapatid, isang praktikal na aplikasyon ito. Ano man ang ating problema, wala man solusyon sa mundo, pero ang Diyos po meron. Amen? Minsan po kasi lang, ang hinahanap ng taong solusyon, yung gusto niyang solusyon. Pero yung solusyon ng Diyos, ayaw niyang tanggapin. Kaya nga po, kapag ikaw ay Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, ang goal mo ngayon, dahil bago kang Kristiyano, palalimin yung pagkakakilala mo kay Kristo. Amen? Kaya kailangan mo ang church eh. Amen. Pero hindi ako pupunta sa church. Kasi hindi naman yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Amen? Baka mamaya, paliwanag ko pa kung anong church sa inyo. Maligaw tayo. Mapalayo tayo ng direksyon, mga kapatid. So mula dito sa ating binasa, 4 na bagay po ang ating makikita. Una, mga kapatid, diretsuhin na natin. Unang bagay, no? Recognition of who Jesus is. Muli, mga kapatid, paulit-ulit po ito maririnig ninyo, no? Recognition o pagkilala kung sino po si Jesus. Iba't ibang mga tao ito. Merong centurion, merong ordinaryong babae, merong leader ng simbahan. Ngayon, mga kapatid, makikita natin, may dalawang bulag. May dalawang bulag. Ito po ang unang punto natin, recognition of who Jesus is. Verse 27. At pagkaraan doon Jesus, ibig sabihin mga kapatid, pagkatapos po ni Jesus na buhayin ang anak ni Jairus, ang dalaga, no, na anak ni Jairus, mga kapatid, siya po ay nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang mga disciples. Sa paglalakad po ng ating Panginoon, meron po siyang nadaanan dalawang lalaking bulag. Nasusundan po natin. At ito pong dalawang lalaking bulag na ito ay nagsisisigaw. Ano ba yung kanilang isinisigaw? Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. Hindi niyo po napapansin, mga kapatid, na yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon, mga taong, kamukha po ng punto ko last Wednesday, kung natatandaan ninyo, kinikilala nila na sila ay helpless. Kinikilala nila na wala nang makatutulong sa kanila o wala nang magagawa sila para gamutin, pagalingin ang kanilang mga sarili. Sa paglapit natin sa Panginoon, kung matatandaan nyo last Wednesday, yung sinabi ko, kailangan maging ganun po yung ating pakiramdam, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon na parang tayo pang mas makapangyarihan kaysa sa Kanya. Kinakailangan maipakita natin na tayo po ay helpless, na tayo po ay hopeless. Anong ibig ko po sabihin nun? Na nire-recognize natin na si Jesus na lamang ang ating pag-asa. Kailangan may pagkilala sa ating buhay na si Jesus ang natatangi nating pag-asa. Tulad po ng dalawang bulag na ito, mga kapatid, sila ay nagsisisigaw. Malamang tulad ng babaeng dinurugo ng 12 taon, ay matagal na rin po silang bulag ng mahabang panahon. Kung hindi naman ganoon, tulad po ng ating pinag-aralan dati, mga kapatid, hindi, no po, maaaring sila'y nabulag nung sila'y malaki na. No? Ganun pa man, sila po'y walang nakikita. At ano po ang kanilang sigaw? Mahabag ka sa amin. Have mercy, Son of David. Ano pong ibig sabihin nila dyan? Kinikilala po nila ang ating Panginoon. This is the second time, mga kapatid. At meron pong taong tatawag sa ating Panginoon bilang anak ni David. The first mention of that, mga kapatid, ang una pong pagkakataon na na-mention po yan,
is in Matthew chapter 1, verse 1. Ano pong sabi doon? The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Si Mateo po ang unang nagsabi doon sa kanyang genealogy. But this, mga kapatid, kung titignan po ninyo, all along the story, this is the first time na meron pong tumatawag sa ating Panginoon at ang kanya pong pagkakatawag ng tao sa kanya is Son of David. Mga kapatid, para tawagin ang ating Panginoon bilang anak ni David, ibig sabihin, kinikilala po ng dalawang bulag na lalaki nito na si Jesus, ang kanilang matagal nang hinihintay na tagapagligtas. Na si Jesus po, ang karapat-dapat na hari ng Israel. Buksan po natin ang ating mga Bible in 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 16. Ang 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 16, mga kapatid, ay nandyan po, mga kapatid, ang prophecy. Dalawang prophecy po ito. Prophecy para kay Solomon at prophecy para sa ating Panginoon. Ano po? Nandyan na Brad sa side. Sige po, basahin natin, mga kapatid. Sabi nga po dito sa 2 Samuel, chapter 7, verse 12 to 16. When your days are fulfilled, sabi niya po dyan, and you lie down with your fathers, I will, si David po, no, ang kausap ni Samuel, no, nagpo-prophesy po si Samuel, mga kapatid. Sabi niya, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body. Sundan niyo po ko sa inyong mga salita, sa inyong mga Biblia. And I will establish His kingdom. Mga kapatid. He shall build a house for my name. And I will establish the throne of His kingdom forever. Hindi po pwedeng si Solomon ang tinutukoy niya dyan, mga kapatid. Sapagkat ang trono po ni Solomon, ang luklukan po ng pamumuno ni Solomon ay hindi po na-establish magpakailanman. Okay? Kaya nga po ito yung sinasabi nilang double prophecy. Kalahati po nito ay sa ating Panginoon at kalahati po nito ay kay Solomon. Ano po? Tignan po natin ang susunod. I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the son of men. Tanong, mga kapatid, kung sa ating Panginoon ito, sabi niya, sabi niya, when he commits iniquity, nagkasala po ba ang ating Panginoon? Hindi po. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi pwede nilang gamitin ang verse na ito kung ito ay prophecy na tumutukoy sa ating Panginoon. Na tinan mo, si Jesus nagkasala din. No. Hindi po. Sapagkat na tinutukoy po dito ni Samuel na magkakasala ay si Solomon. Na siya ay didisiplinahin din ng Panginoon kapag siya ay nagkasala. Bagamat gano'n, mga kapatid, meron pong mga ilang paliwanag na nagsasabing parurusahan po ang ating Panginoon. Okay? Hindi dahil siya'y makasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Ituturing po siyang kasalanan o makasalanan dahil para sa ating mga kasalanan. Kung titignan po natin sa ganung perspektibo, nasa bagong tipan naman po yun eh. No po, nasa Peter po yan, no? Sabi niya po doon, he was treated, no? Siya po ay tinuring na makasalanan dahil sa ating mga kasalanan, no, mga kapatid. Tuloy po natin in verse 15. Sabi niya, mga kapatid, but my steadfast love will not depart from him as I took it from Saul, whom I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me.
Your throne shall be established forever. Again, mga kapatid, it's clear. Sa panahon pa lang ni Samuel, mga kapatid, habang siya'y nagsasabi ng kanyang prophecy kay David, nakita na po nila Samuel ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, to call Jesus Son of David is not simple. Tulad po ng mga Pariseo na nakaririnig sa dalawang bulag na ito, alam po nila ang ibig sabihin. Okay? Alam po ng mga Pariseo ang ibig sabihin kapag tinawag po si Jesus na Son of David. Ibig sabihin, kinikilala ng mga tao na ito na si Jesus ang kanilang matagal nang hinihintay na tagapagligtas. Ang hari ng Israel na magpapalaya sa kanila. In Isaiah, mga kapatid, chapter 35, I guess, verse 5, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Ito po ay isang propesiya din, buhat kay Isaiah, mga kapatid, para sa Mesiya. Isang propesiya na kapag dumating ang Mesiya sa bayan ng Israel, isa sa mga gagawin ng Mesiya ay ano? Buksan ang mga mata ng mga bulag. Hindi ng mga tulog, ha? Iba yon. Katabi mo yon. Hindi naman siya tulog. Nagpipray lang siya, inunahan niya na tayo. Oo. Sabi niya dyan, mga kapatid, ang isa sa mga tanda na gagawin ng Mesiya ay magbubukas ng mga mata na bulag na hindi nakakakita. At hindi lang yan. Ano kung sabi niya? Ang mga pakinig na bingi. Yung mga hindi makarinig, nakakakinig. Makakapakinig. In John chapter 9, verse 32 to 33, mga kapatid, tignan po ninyo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Buhat ng lalangin ang salibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sino man ng mga mata ng isang taong ipinanganak na bulan. Ano sabi po ng mga tao? Buhat ng lalangin ang salibutan. Wala pa silang narinig. Na anumang, ano pong kwento, na kailanman ay meron po nakapagpadilat ng taong tulog sa iglesia. Yung ba yun? Hindi. Walang nagpadilat ng sino man ang mga mata ng isang taong pinanganak ng bulag. Kasi inborn na yun. Ibig sabihin, hindi na po yun magagamot unless patatanggal yung mata niya, papalitan ng bagong magandang mata. No? Hindi naman galing sa Shopee yun. Masusundan po ninyo, mga kapatid. Kung ang tao ito hindi galing sa Diyos, ay hindi makakagawa ng anuman. Tignan niyo po yung sabi ng mga tao sa ating Panginoon nung kanya pong pinagaling ng bulan. Kung matatandaan po ninyo, meron din nagsabi, sinabi ng Panginoon na wala pa akong nakitang pananampalataya sa bayan ng Israel tulad ng pananampalataya nito. Ito naman ang sabi ng tao na nakakita kung paano pinagaling ng Panginoon ang bulan. Wala pa siyang nakita, simula na nalangin ang sanlibutan hanggang sa oras na yon na meron po nakapagpadilat ng taong bulan. Kaya yung makakagawa nun ay hindi magagawa yun kung di siya galing sa Diyos. Kasi po ang Diyos nagpapagaling. Si Satanas po naninira. Amen? Yun po yung unang punto. Nais po ni Mateo na makilala natin, ma-recognize natin kung sino ang ating Panginoon. Hindi lang po siya Son of God, hindi lang po siya Son of Man, but He is also Son of David. Isang katunayan, mga kapatid, na ang ating Panginoon ang inihula ng mga propeta buhat sa lumang tipan. Yan po yung mga titulo. Title po yan ng ating Panginoon, ha? Nung tinawag po siyang Son of God, maliwanag po yan.
na siya ang bugtong na anak ng Diyos, na siya po ang larawan, no? Na siya po ang hindi lang po larawan, no? Kundi katauhan ng Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Kaya ang sabi ng Panginoon if you have seen me, you have seen the Father. Siya po ang Son of Man. Ano po? Anak ng tao. Isang titulo, mga kapatid, na nagpapakita ng kanyang pagiging tao. Ano po? Perfection, mga kapatid, in human flesh. Para maging perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. He is the Son of David. Bakit, mga kapatid? Dahil siya po yung nagmamay-ari ng trono na yan, magpakailanman. No? That He is the only King. Wala na pong iba. Nakita po ninyo, mga kapatid, not only that He has the authority, but He has the power. Mga kapatid, nasusundan po natin. Yan po ang ipinipakita sa atin ngayon ni Mateo. He is the Son of God, He is the Son of Man, He is the Son of David. Nasa Kanya ang kaluwalhatian, nasa Kanya ang karangalan ng isang hari, no? Nasa Kanya ang kapangyarihang magligtas sa ating Panginoon lamang. Pangalawa, mga kapatid, verse 28. Tignan po ninyo, mga kapatid. Ito, mga bulag na ito ay nagsisisigaw. Mahabag ka sa amin. No? Anak ni David, mahabag ka sa amin. Narinig po ba ninyo na ang ating Panginoon na huwag niyo akong tawaging anak ni David? Magagalit sa inyo mga para sa iyo pag tinawag niyo akong anak ni David. Huwag niyo akong hindi niyo po siya na-review. Kasi totoo. Amen? Amen. Basahin niyo po yung Luke chapter 1 to 3. Yan, mabasa niyo dyan yung lineage ni Jesus kung bakit po siya tinawag na anak ni David. Ha? Sundan po natin, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ha? Sundan po ninyo, mga kapatid. Nakakasunod po ba tayo? Amen. Pangalawang punto, in verse 28, kung mababasa natin, at nang pumasok siya sa bahay, meron po pinasukang bahay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, hindi marunong kumatok no? Pasok lang siya ng pasok ng bahay. Pero kung ganyan naman yung papasok sa bahay mo, ang Panginoon naman, kahit kung siyang kumatok, pagbubuksan mo na talaga yan. Amen? Ha? Amen. Ewan ko na pag di mo pinagbuksan ng ating Panginoon, matigas na lang talaga ang puso mo, di ba? Yun ang po ninyo, mga kapatid. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang malalaking bulag. Pastor, paano po sila nakalapit? Bulag nga. Eh, ba't ako ang tinatanong nyo? Wala naman ako doon. Di ba? Marami naman pong dahilan kung bakit sila nakalapit sa Panginoon. Meron pong mga taong maaaring nagdala sa kanila, pamalapit sa ating Panginoon, para sila'y makalapit. Or maaaring dahil sa kanilang pandinig, no? Pakiramdam nila sa pandinig ay nakikita nila ang Panginoon, papalapit sila ng palapit kasi palakas ng palakas ang tinig ng ating Panginoon. Ganun pa man, wala po doon kung paano sila nakalapit sa Panginoon ang punto natin. No? Ano bang punto natin? At sinabi sa kanila ni Jesus, ito po ang punto natin. Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. You see, again, yung recognition kung sino si Jesus sa kanila. Oo, Panginoon. Now, here's my second point. Kapag lalapit tayo sa Panginoon, kailangan po merong recognition that Jesus is able. Hindi ka pwedeng lumapit kay Jesus na ang puso't isip mo ang sinasabi, baka hindi niya kaya. Magpipray ako kay Jesus, lalapit ako sa Diyos, baka sakaling kaya niya. Hello?
Hindi ka pa ba kumbinsido doon mula sa Matthew chapter 8 hanggang sa kasalukuyan? Hindi ka ba rin ba kumbinsido na walang mahirap sa Diyos? Kapatid, gaano kabigat, no, ang 1 kilong pako? Mas mabigat ba ito sa 1 kilong bulak? Hindi, pares lang yun. Kahit anong bigat ng problema, kahit anong laki ng problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa pinansyal, problema sa pag-aaral, problema sa kung saan-saang bahagi ng ating buhay. Tanungin natin ang sarili natin. Kung meron tayong tamang pagkakakilala sa ating Panginoon at matibay na pagkakakilala kay Jesus, alam mo at alam ko na wala pong mahirap sa Kanya. Masasabi mo lang na walang mahirap sa Panginoong Diyos kung ikaw ay buong puso at isip na naniniwala at nananampalataya na kaya niya. Kaya niya? Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? Yan, tama yan, huwag kayong sumagot. Kasi hindi ko naman magagawa yun. Buti na lang, hindi kayo nag-amen. Kasi kung nag-amen kayo doon, at tinanong ko kayong naniniwala, ba kayong magagawa ko ito? Katapusan na natin. Kasi ang Panginoon lang ang may kagagawa nun at may kayang magsabi yan. Amen. Amen? Amen. Mga kapatid, tignan po ninyo, paglalapit tayo kay Jesus, kinakailangan nananampalataya tayo kaya niya. He is able. Walang nakukuha ang taong may pagdadalawang isip. Narinig niyo na po ito. Kaya nga tinanong sila ng Panginoon, no? Ano po ang tanong sa kanila? Lalapit kayo kay Jesus. Anak ni David, mahabag ka sa amin. Nagsisisampalataya ba kayo kaya kong gawin ito? Hindi, pero nagbabakasakali kami. Pwede ba yun? Hindi. Kaya nga sila mga kapatid, buo na ang loob nila. Alam niyo po yung salita niyan, ano po sa English yan mga kapatid? Sabi niya po dyan, do you believe? Alam niyo po yung believe na word na believe dyan mga kapatid? Hindi po yung believe na ay, yung galing mo, believe ako sa'yo. Hindi yun. Hindi po yung believe na gano'n, na-amaze sila, hindi. Yung salita pong believe, sa Tagalog, nagsisisampalataya. Alam niyo po yung believe dyan, hindi lang po yung, tawag ito, intellectual knowledge yan, ha? Mga kapatid na, kaya ko, no? Oo, kaya mo. Hindi, alam ko, kaya mo, hindi lang basta alam ko, kaya mo. Alam niyo ibig sabihin yung salita na nagsisisampalataya kayo dyan, mga kapatid? Sa salitang Griego po niyan, hindi ko na po sasabihin yung Greek word niya. No? Pero pistos. Yan, sinabi ko kanina. Diba? Nakita po ninyo ang kahinaan ng tao. Hindi niya nasasabihin pero sinabi niya pa rin. Nakuha po ninyo, yung salita pong Griego ng believe dyan is pistos, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, mga kapatid, all in ka na. Ibig sabihin, no? Inilalagay mo na yung buong buhay mo at pagtitiwala mo at wala nang talikuran doon. Yun po ang ibig sabihin po ng word na believe. Even in John 3:16 saying, for God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever believes. Yung salita pong believes doon, mga kapatid, ibig sabihin, kumbaga, pinaya mo na lahat. Yan na yan. Wala ka nang tinabing kahit piso, kahit 2 piso, todo na. Ibinigay mo na lahat ng tiwala mo kay Jesus. Wala nang pagdududa. Yun po yun. Ibig sabihin, lahat ng buhay mo nandyan na. Ibinigay mo na sa Kanya. Yun po yung konsepto ng salitang nagsisisampalataya ba kayo? Mukha po siyang simpleng tanong, mga kapatid, ngunit hindi po siya simpleng tanong. Maaaring simpleng tanong, pero mga kapatid, itong simpleng tanong na ito, na nagsisisampalataya ba kayo? Na magagawa ko ito, mukhang simple, kung tutunin natin simple, pero mga kapatid, ang kasagutan po sa tanong na ito ay hindi nangangailangan ng simpleng sagot.
Sapagkat tinatanong ka ng Panginoon eh. Tinatanong sila ng Panginoon, handa niyo bang iwan ang buhay niyo noon at sumunod na sa akin? Yan po ang tanong ng Panginoon sa kanila. Handa niyo na bang iwan yung buhay niyo na yan? At makasama at makilala kayo, kasama ako. Handa niyo na ba akong sundan? Handa niyo na bang iwan yung buhay niyo na yan? At sumunod sa akin? Kasi hindi na kayo pwedeng bumalik. Yun po yung ibig sabihin na magsisisampalataya kayo. Hindi na kayo pwedeng bumalik. Pag sinabi ng oo, oo na yun. Ibig sabihin, naniniwala kayo sa sinasabi ni Jesus, naniniwala kayo na kaya niya, naniniwala kayo na wala na kayong ibang susundan pa kundi siya. Yun na po yun. Kaya nga sabi ko, todo na yun eh. Walang pag-aalinlangan. Kaya nakita niyo mula Matthew chapter 8, anong sabi ng Panginoon? Walang siya nakita pananampalataya tulad ng gano'n. Lahat po yun in Matthew chapter 8 verse 1 to 4. Nakita niyo, pinagaling yung may ketong hanggang sa punto na ito. Lahat po sila gumaling. Bakit? Dahil po lahat sila, they believe. Inilagat na nila lahat ng pagtitiwala nila kay Jesus. No turning back. Walang bawi. Laban. Masusundan po natin, mga kapatid. Andiyan pa kayo? Ayan na, may bago na naman ako online, ha? Mga kapatid, yung tanong po na do you believe, it requires everything. Kaya kung hindi ka willing i-give up ang lahat, kapatid, isa pong pagpapangga, isa pong, ito paborito ni Brother Nat na salita ito, no? Hypocrisy, no? Paborito ni Brother Nat yun, no? Isa pong hypocrisy, ang sabihin natin, we believe in Jesus, and yet, mga kapatid, hindi natin ibinigay lahat sa Kanya ng ating pagtitiwala. It's being double pace. Hindi dapat ganon. Amen? When you say, I believe in the Lord, ibig sabihin, I give up everything, and I trust you, Lord. Lahat ito, sa'yo na. I trust you, Lord. Yung buong buhay ko, Lord, I give up. Sa'yo na itong buhay ko. Ikaw nang bahala dyan. I trust you. Yun po ang pagiging Christian. Ngayon, mga kapatid, tatanungin ko kayo, do you believe? Ha? Tulad po ng 2 bulang na ito, do you believe in the Lord Jesus Christ? Ha? Amen. Do you believe? Amen. Ikaw na nanonood, baka nagulat kita. Ha? Do you believe? Masusundan po natin. Mga kapatid, tignan niyo po yung sagot niyo. Oo, ang Panginoon. Mga kapatid, they have nothing to lose. Their only hope, ang natatangi na lamang nilang pag-asa ay si Kristo. Na-realize na nila yun. Mula sa kanilang mga naririnig ng mga sinasabi ng mga tao, remember? Nung after buhayin ng ating Panginoon na anak ni Jairus, kumalat sa distrito na yaon ang nangyari. So narinig po nila yan. And they are now convinced that this man walking alongside sa kanila, no? Dumaraan sa kanila, is the Son of David. This is our Savior. Ito ang tagapagligtas natin. Ano sinasabi nila kay Jesus, mga kapatid? In other words, my Savior! My Savior! Save me! Yan po ang sinasabi nila sa ating Panginoon. My King! Save me! Tatanong sa kanila ng Panginoon,
Handa niyo bang iiwan yung buhay niyo na yan? To serve your King. To serve your King. Oo, Panginoon. We are willing to turn our backs on these things and follow you. Sundin ka. Mga kapatid, it will not be an easy journey, but then, nakita po ninyo, kinilala nila na si Jesus. Kaya. He is able. Why? It's because of their faith. Ngayon, kung lalapit tayo sa Panginoon ngayong gabi, ikaw, kaibigan, kapatid na nakikinig ngayon, pag mananalangin ka, para bagang ang nasa isip mo is, kung matagal sagutin to ni Lord, ako na lang ang gagawa ng paraan. Yun po ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Hindi po yun mainam sa isang Kristiyano. Kapag ibinigay mo kay Kristo, binigay mo kay Kristo. Huwag mo nang gagawin sa sarili mong mga kamay. Kaya nga ibinigay mo sa Kanya. Tama na yung mali ka nung una na ginawa mo sa sarili mo. Na-realize mo na wala ka nang magagawa, binigay mo sa Kanya. Tama na yung mali mo na na-realize mo na huli na. Kaya ibibigay mo na sa Kanya, sinubukan mo muna yung sa'yo. Dapat sa una pa lang, hingi ka na ng gabay. Pero kung inuna mo yung sa'yo at bigo ka, ilapit mo sa Panginoon. At pag binigay mo na sa Kanya, hayaan mo na sa Kanya. Pagkatiwalaan mo na siya sa bagay na yun. Pangatlong bagay, punto. Verse 29 to 31. Tingnan po natin, basahin natin. Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabing alisunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Post muna tayo. Nakita po ninyo mga kapatid, given po na ang Panginoon ay makapangyarihan. Given po na ang Panginoon ay kaya iligtas ang lahat ng tao. Pero hindi po lahat ng tao ay tulad ng 2 bulang na ito na nagpapakumbaba at lumalapit sa Panginoon ng may buong pagtitiwala na kaya nila siyang iligtas. Na kaya sila niyang iligtas. Tingnan po ninyo, tulad po ng mga pinag-aralan natin. Nang magkagawin kanyang hinipo ang kanilang mga mata. At ano pong sinabi ng ating Panginoon? Alin sunod. Alin sunod saan? Nagtatanong minsan ang mga Kristiyano, bakit ang kanilang mga panalangin ay mukhang hindi natutugunan. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos na sagutin ang ating mga panalangin, kundi dahil wala na tayo, o dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yun po ang dahilan. Minsan iniisip ng tao, hindi siguro kaya ng Diyos siya. Nagkakamali ka, wala kang mahirap sa Diyos. Yung mga demonyo nga, nasa spiritual na aspect, natatakot pa sa Kanya. Yung kaluluwa nga, nasa langit na. Imagine po rin yung si Lazaro, mga kapatid. Nasa langit na siya. Si Adam! Nilapitan ko si Adan. Imagine niyo yung saya ni Lazaro, nasa langit na siya. Si Moses, si Elijah na dito. Nandito ito, mga tao dito. Na nababasa ko lang sa salita ng Diyos. Di mo lalapitan mo na lang itong mga halls of faith na to. Diba? Yung mga example ng bayan ng isa sa pananampalataya, nakita mo na eh. Masaya ka. Diba? Si Abraham, here. Diba? Tapos biglang lalapit sa iyo yung anghel, pinapatawag ka ni Jesus, bumalik ka daw. Kung ikaw si Lazarus, matutuwa ka? Ano ba yan? Nandito lang ako sa langit. May lalapit na anghel. Lazarus, bumalik ka daw, sabi ni Jesus. Nakita po ninyo kung gaano makapangyarihan si Jesus. Lazarus is already in heaven. Enjoying the presence of God. And yet, mga kapatid, Lazarus, bumalik ka, wala siyang magawa. He needs to come back. Sino bang Kristiyano gusto nun? Napatay na siya, tapos bigla siyang buhayin ulit ni Kristo.
Imagine niyo yung sakit na mamatay ka ulit. Namatay na siya nung una, binuhay siya. Maranasan niyo na naman yung kamatayan pangalawang beses. Nakuha po ninyo mga kapatid. That you see, that's the power of Jesus. He can call. Pwede niya isamon lahat ng angels sa langit, mga kapatid. That's how powerful Jesus is. Try, mga kapatid, hindi ko po sinasabing gano'n na nangyari, ha? Just try to imagine yung power ni Jesus na nandun na sa Lazarus sa langit, enjoying heaven, and yet He command the angels to say, pabalikin mo si Lazarus. Lazarus, bago daw kumain dyan, balik ka muna dun. Sabi mo mamaya na lang, hindi pwede kung mapapagalitan. Sabi mo mamaya, si Jesus yun, Diyos yun. Ano sundan po ninyo, mga kapatid? Just try to, imagine that, mga kapatid. That's how powerful Jesus. Ganun po makapangyari ng ating Panginoon eh. Diba? Kaya mga kapatid, tingnan po ninyo, it's not the issue na hindi kaya ni Jesus pagalingin. Pero kung lalapit ka kay Jesus at wala kang pananampalataya sa Kanya, huwag kang mag-expect o huwag kang maghihintay na meron kang mapapala. Kasi ang lumalapit dapat, sabi nga ng Biblia, sabi nga ng Hebrews, ang lumalapit sa Diyos ay dapat nananampalataya ng Diyos. Amen. Hindi ka pwede lumapit sa Panginoon na wala kang pananampalataya kasi wala kang mapapala. Hindi mo nga nakikita ang Diyos eh. Kaya kailangan na nangangailangan ito ng masigit at dakilang pananampalataya. Kung dito pa lang sila, nakikita na nila si Jesus, hindi pa sila nananampalataya, ano pa kaya ang makapananat nila sa Diyos na hindi nila nakikita? Kasusundan po, mga kapatid. Nandyan pa kayo. Amen. Buti naman. Kala ko wala na kayo. Ha? Sabi ko mabilis lang ito. Mabilis ito sa alas 10. Ha? Mga kapatid, sabi na po dito, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. See? Mga kapatid, pag lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin, huwag ka nung itodo mo na. Bawal po mag-pray. Yung mag-pray ka lang na wala kang pananampalataya, ako po, hindi na po yun maganda. So kapag ikaw nag-pray, bigay mo na lahat sa Kanya. Lord, pinagtatatiwala ko na po ito sa inyo. Ano man po ang kalooban nyo dito, yan po ang masunod. Pag binigay mo na, huwag mo lang, kunin ko lang ito sa ibaba, Lord. Hindi kipag-agawan ka pa sa Panginoon. Akin ito, Lord. Kasi mo ito pwedeng kunin. Hindi na, pag binigay mo na lahat, binigay na yun. Amen? Binigay mo na. At pag pinalangin mo, maniwala ka at manampalataya kang gagawin niya. Tingnan niyo po, alinsunod sa kanilang pananampalataya. Baka mamaya may mga panalangin tayo, ang tagal mo nang pinag-pray, pero walang katubunan. Kasi, dahil sa kawalan ng pananampalataya. Nanalangin ka, tapos pilit mong ginagawa yung sarili mong kalooban. Nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos. Wala ka po mapapala. Amen? Amen. Tignan po ninyo. At nagdilat ang kanilang mga mata at naipit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyo ang sino ay huwag makaalam ito. Dadapot si Ray ng si Alis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupa. Yung pangatlong punto, mga kapatid, una, nakita po natin na kinakailangan makilala kung sino si Jesus. Pangalawa, kinakailangan po na makilala o maniwala tayo, kilalanin natin na kaya po ni Jesus. Pangatlo, mga kapatid, Jesus recognized their faith. Kinilala po ni Jesus yung kanilang pananampalataya. Tulad po ng Matthew chapter 8 na centurion, kita po ninyo mga kapatid, kinilala po ng Panginoon ang kanyang faith eh. Ano sabi ng Panginoon doon sa faith ng centurion? Wala akong nakitang ganitong pananampalataya sa bayan ng Israel. May pagkilala sa pananampalataya nila. Ganun din sa iba. No? Kinilala din ng Panginoon yung faith ng mga pinagaling niya kasi naniniwala sila na si Jesus lang ang makapagpapagaling sa kanila. Jesus recognizes their faith. They are genuine. Tunay. Mga kapatid, wala naman pong hindi nababatid ang ating Panginoon. Lahat po ay batid ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung kilalanin ng Panginoon ang ating faith,
Kung kinilala ng Panginoon ang kanilang faith, nakikita ng Panginoon na ang kanilang pagtitiwala sa Kanya ay buo at tunay. Amen. According to your faith, sabi ng Panginoon, be it done to you. Sinasabi ng tao sa sanlibutan, seeing is believing. Pero sinasabi po ng Diyos, believing is seeing. Amen. Diba, no? Man says, seeing is believing. But God says, believing is seeing. Kita po ninyo mga kapatid. Buti pa itong mga bulag, sa kanilang pagiging bulag na pisikal, nakita nila ang katotohanan. Amen? Pero yung mga nakakakita ng pisikal ay bulag sa katotohanan. John chapter 11 verse 14 po sinasabi ng salita ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba sinasabi ko sa inyo, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. You see, they have seen the glory of God. Bakit? Kasi nanampalataya sila kay Jesus eh. Their eyes were open. Susundan po natin mga kapatid. They have seen now the glory of God. Hebrews chapter 11 verse 3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Look at that faith, mga kapatid. Natatalastas natin na mga bagay na natin nakikita ay ginawa sa mga bagay na di nakikita. Genesis chapter 1. God said. 1 John chapter 5 verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Mga kapatid, Jesus recognized their faith. Mga kapatid, God is not pleased with the kind of faith that demands prior miracle before believing in Him. Hindi po natutuwa, hindi po nasisiyahan ang Diyos sa mga uri ng pananampalataya na kinakailangan muna ng milagro bago manampalataya. Mga kapatid, nakita po ninyo ito? Nauna po silang nananampalataya bago nila nakita at naranasan ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya yung mga iba na nagsisihanap, di ba, sabi ng Panginoon, nagsisihanap sila ng tanda. Bago muna sila maniwala, nagsisihanap sila ng tanda. Eh kung walang miracle na nangyayari dyan sa church na yan, fake yung church na yan. Anong ibig sabihin nun? Hindi si Jesus ang hanap mo. May iba kang pakay. May iba kang pakay. Kasi yun yung pakay ng mga tao noon, kaya sumusunod sila kay Jesus eh. Hindi sila sumusunod dahil nananampalataya sila sa Kanya. Sumusunod sila kasi na-amaze sila sa mga milagrong ginagawa ng ating Panginoon. Kaya pag tinatanong sila ng Panginoon, susunod ba? Hindi. Iwan niyo yung mga, may ililibing ko pa yung tatay ko. Kaya mo bang iwan yan? Hindi ko kayang iwanan. You see, mga kapatid, kaya it's very dangerous na maghahanap ka ng iglesia, mga kapatid, na ang pinapangako ay kapag nanampalataya kay Jesus ay kalusugan, kapag nanampalataya kay Jesus ay kayamanan, kapag nanampalataya kay Jesus ay kapangyarihan o influensya.
mga kapatid, bilang isang iglesia, we should draw people to Jesus by telling them who Jesus is and what He did on the cross. Not on the worldly promises of health, wealth, and influence. Kasi may mga iglesia ngayon, kahit missionary Baptist o Baptist pa yan, kahit anong church pa yan, ang pinapangako nila sa tao, ang pinangangalan nila sa tao, hindi po nila ipinalalapit ang mga tao dahil sa kung sino si Jesus at kung ano yung ginawa niya sa cross. Inaakit nila ang mga tao sa kanilang pangangaral na kapag sumunod ka kay Jesus, ay marami kang blessing na matatanggap. Limpak-limpak na blessing. Ano man ang karamdaman mo ay gagaling. Health, sigurado yan. No? Ano man ang gusto mong bilang ng pera, kasi pagpapalain ka ni Lord, ibibigay niya yan. Gusto mo ng influence, manampalataya ka. Mga kapatid, you see, magkaiba po yung dalawang bagay na yun. To draw people because of health, wealth, and influence, and to draw people because of who Jesus is. Ang problema po, yun yung sinasabi natin, binibenta mo si Jesus. Kapag nanampalataya kay Jesus, ito ang magiging resulta ng buhay mo. Sports car, yung red, nasa kalahati lang. Kuha po ninyo, kakalungkot po kasi may mga ganyang nangangaral sa panahon natin. Ang pangako po nila sa pagsunod kay Jesus ay hindi po buhay na walang hanggan. Kundi bagay na ipinangako po dito sa sanlibutan. Mali ba yun? Yes. Mga kapatid. Bakit? Lumalapit ang mga tao ngayon kay Jesus dahil meron silang kailangan. Hindi dahil kailangan nila si Jesus, kundi dahil meron silang kailangan. Lumalapit ang mga tao kay Jesus hindi dahil kilala nila siya, kundi dahil may kailangan sila sa Kanya. In short, hindi nila kailangan si Jesus talaga. Ang gusto lang nila yung kayang ibigay ni Jesus. And that's the sad part. Kaya pag hindi na ibigay ang gusto nila, iiwan nila si Jesus. Hahanap sila ng ibang church kung saan pwedeng maibigay ni Jesus. Amen? Amen. Kita po ninyo mga kapatid. That we cannot promise. Amen? Hindi ko kayang ipangako dito sa church yun, mga kapatid. Susumpayin tayo ng Diyos. Sabi ni Pablo, kung may mangaral, kahit na, kung pag may nangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kahit anghel pa yan, sumpain siya. Sabi po ng Apostol Pablo. In Galatians. Natatandaan niyo yan, mga kapatid? Anathema. Doon na lang tayo sa tamang ebanghelyo. Ngayon, kung ayaw nila yung ebanghelyo na yun, sa kanila na ulit. Yan? Panghuli mga kapatid, verse 34. Tingnan po ninyo mga kapatid. Jesus not only recognized their faith, but also Jesus was rejected. Tingnan po ninyo. Datapot sinabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, kaya alam niyo po ba yung prinsipe ng mga demonyo? Biel, hindi po si Kiel, mga men. Beelzebub. Yan po yung pangalan ng demonyo, prinsipe ng mga demonyo. Another name for Satan. Beelzebub o Beelzebub. Okay? Ay nagpalabas siya ng mga, ano po ang accusation nila sa ating Panginoon? Inakusahan nila ang ating Panginoon. Na ano? Nagpapalaya siya ng demonyo dahil siya ay demonyo. Okay? Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay nanggaling sa mga demonyo. Pero mga kapatid, sinagot na po yan ng ating Panginoon eh. Ano po yung sagot ng ating Panginoon, mga kapatid? Sabi po ng Panginoon sa kanyang sagot, kung matatandaan po ninyo. Ito po, sabi niya, how can a kingdom withstand? In Luke chapter 11, hindi po ako nagkakamali sa verse na yun doon, sa part na yun.
Sinabi po ng Panginoon doon, paano titindig ang isang kaharian kung ito'y divided by itself? Kasi inakusahan din po siya doon. Na siya ay sinaalihan ng demonyo. At siya'y nakapagpapalayas ng demonyo dahil siya'y demonyo. Kaya sabi po ng Panginoon doon, how the kingdom will stand if it's divided by itself. Paano po mananatiling nakatayo ang isang kaharian kung ang isang kaharian ay nahahati sa kanyang sarili? Ibig sabihin, paano magtatagumpay ang kadiliman kung ang mismong nagpapaalis sa kadiliman ay kampon din na kadiliman? Magkasabwat dapat sila. Tama? Sa pagpapalaganap ng kadiliman at kademonyuhan. Nasusundan po natin. Kaya kapag ang kadiliman ay sinasalumat ng kapwa na kadiliman, ay hindi po yung nakakatulong sa kaharian ng kademonyuhan. Nakapagpapahina po yun. Dapat kung demonyo ito, nagkakaisa sila dapat sa kademonyuhan na ginagawa nila. Kasi yun ang kanilang layunin eh. Nakuha po nila. Kaya sagot ng Panginoon sa kanila, kung ang kaharian ay divided sa kanya sarili, paano ito titindig? Ibig sabihin, mga kapatid, sinungaling ang mga Pariseo. Sapagkat ang Panginoon, inaakusahan nila ang Panginoon na siya'y demonyo, kampo ng demonyo, pero pinapalayas niya ang mga demonyo. Hindi po nagkakatugma, mga kapatid. Kaya nga, gaano man kadami ang ebidensya, no, mga kapatid, gaano man kadami ang ebidensya, tulad ng mga salita ng ating Panginoon, tulad ng mga miracles na ginawa ng ating Panginoon, tulad ng mga testimony ng mga taong pinagaling at nakakita sa ginawa ng ating Panginoon, meron pa rin po talagang mga taong hindi mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Bagamat, mga kapatid, ang ebidensya ay sukdulan na. No? Kumbaga, track na ang ebidensya. Kumbaga, mga kapatid, ang ebidensya ay nasa harapan na nila. And it's overwhelming. Ibig sabihin, hindi mo na yun mapapasinungalingan pa. Beyond reasonable doubt. Di ba? And yet, mga kapatid, they will deny Jesus. They will reject Jesus. Matthew chapter 12, verse 31 to 32. Ano pong sabi ng ating Panginoon sa mga taong ito? Ako'y napakit. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusuhan ay patatawad sa mga tao. Dadapwat ang kapusuhan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Pag sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawad sa kanya, dadapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya. Kahit sa libutan ito, maging sa ano pong ibig sabihin ng verse na yan? Simple lang, mga kapatid. Lahat po ng sinabi at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita po ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa buhay ng ating Panginoon. At ang tahasan, no? At ang tahasang pag-reject, at ang tahasang pagsuway, ang tahasang ayaw manampalataya sa ating Panginoon ay ang kasalanang walang kapatawaran. Ano po yun? The sin of unbelief. Wala pong kapatawaran na naghihintay sa taong piniling huwag maniwala sa ating Panginoon sa kabila ng kanyang mga nakita, narinig, at naranasan. That is the sin of unbelief. Isaiah chapter 5, verse 20. Isaiah chapter 5, verse 20. Sa aba nila na nagsisitawag na mabuti ay masama. Ano sinasabi po ni Isaiah? Sumpain sila. No? Sumpain sila ng mga nagsisitawag na mabuti ang masama. Ginagawa ng Panginoon, napakabuti. Pero sabi ng mga Pariseo, demonyo ka. Sumpain ang mga Pariseo, sabi ni Isaiah. Sa panahon natin, kung sino yung gumagawa ng mabuti, siya yung tinatawag na masama. Sumpain sila.
Diba? Sumpain ang tumatawag na masama sa mga mabubuti. At nang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Kumain ka na ng talaya, tamis! Maling. Kita po ninyo. Kasi nandaraya ka ng tao, ibig sabihin. Kumain ka ng asin, tamis. Di ba yun? Subuhan kita ng isang sandok ng asin. Sabihin mo sa akin na tamis. Sakit sa bato talaga, mabutin. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Amen. Again, mga kapatid, una, kinakailangan po mayroong recognition kung sino ang ating Panginoon. Pangalawa, kinakailangan po, kinikilala natin at naniniwala tayo na kaya po ni Jesus that Jesus is able. Pangatlo, mga kapatid, nakita natin Jesus recognized their faith. Then pang-apat, nakita po natin, tinatawag po natin Jesus rejection. Bilang pagtatapos, mga kapatid, ang goal po natin, o ang layunin natin, mga kapatid, kung titignan natin, paano natin ito gagamitin sa buhay natin? Bigyan ko po kayo ng simple application. Ang goal po natin, mga kapatid, paglabas natin ay siguraduhin natin kapag tayo ay nagsasalita, kapag tayo ay nabubuhay, habang tayo ay nasa sanlibutan, mga kapatid, kailangan po ma-recognize nila si Jesus sa ating mga buhay. Isip tayo, mga kapatid. Dito, ma-recognize natin yung bawat isa na si Jesus ay nasa buhay ng bawat isa. Kasi sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po dito ang sukatan. Sa labas. Pag lumabas tayo, pagkatapos ng mga serbisyo natin, nakikita ba ng mga tao sa labas? Nare-recognize ba nila si Jesus sa ating buhay? Yan. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos. Do they see Jesus? Mga kapatid, marirecognize nila si Jesus o makikilala nila na kaya ni Jesus. Maniniwala. They will recognize Jesus is able through our transformed lives. Maniniwala po sila na lahat ay kayang gawin ni Jesus dahil nakita nilang binago niya yung buhay mo. Pero kung wala sila nakikitang pagbabago sa buhay natin, magdadalawang isip ang mga tao binabahagian natin sa salita ng Panginoon. Kasi wala man sila nakita pagbabago sa iyo. Paano mo masasabi sa akin, Jesus is able? Jesus is able. Naniniwala ako na sabihin nila sa iyo na Jesus is able. Bakit? Kasi nakita ko kung paano ka binago nila. Yun. Amen? Amen. Mga kapatid, they will recognize our faith in Christ. Makikilala po nila yung pananampalataya natin kay Jesus. Yun po. Na kapag tayo lumabas, nagsalita, lumakad, namuhay, naisip, paglabas natin dito, nawa, yun po yung makita nila. They will recognize Jesus. They will recognize Jesus is able dahil binago ng Panginoon ang buhay mo at buhay ko. At makikita nila sa paano tayo magsalita, mag-isip, lumakad. May pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, bakit natin gagawin yun? This is not for us to have the glory. Hindi ito para taglayin natin yung kaluwalhatian, mga kapatid. Ginagawa natin mabuhay ng ganon na nakikilala si Jesus, na ipinapakita na kaya ni Jesus magbago ng buhay, na ipinapakita yung faith natin kay Jesus. Bakit natin gagawin yun? Kasi gusto natin silang i-point kay Jesus. Gusto natin silang ituro patungo kay Jesus. Gusto natin silang i-point patungo doon sa nararapat ng kaluwalhatian. Mga kapatid, huwag nawa tayo maging dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi mananampalataya sa pamamagitan ng ating buhay na hindi nagpapakita na si Jesus
ay Panginoon. Sa isang buhay na hindi nagpapakita na si Jesus ay may kakayanang baguhin tayo. Isang buhay na hindi nagpapakita o nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Nawa hindi ganun ang buhay na may pakita natin sa labas. At dahil doon, hindi sila lalapit kay Jesus. Tandaan po natin, sabi po sa Galatians chapter 2, verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nakasan po natin. Hindi na ako ang nabubuhay. Kundi si Kristo. ang ano? Ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman ay ikinabubuhay natin sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito'y nakanino? Nasa anak ng Diyos. Nasa akin ay ano? Bumibig. At kanyang sarili. Kapatid, ano pinipigil sa iyo para ibigay ang iyong sarili sa ating Panginoon? Amen? Napako ka na. Gusto mo ipako kita ulit? Napako ka na. Napako na ako. Kasama ni Kristo. Ibig sabihin, ang buhay mo at ang buhay na ito natin ngayon sa laman ay ibinubuhay na natin ngayon sa pananampalataya para kay Kristo. Amen. Mga kapatid, no? Yun ang hamon sa atin. Paglabas natin, nawa, umaga-umaga pa lang, pag-pray na natin, nawa, makita nila si Jesus sa buhay ko. Nawa, Panginoon, makita nila na kaya mo sa pamamagitan ng buhay ko. Nawa, Panginoon, makita nila yung faith ko sa iyo para maituro ko sila papalapit sa iyo. Amen? Amen. Pangalawang mensahe. Ayan ang labisa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Manaming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Purihin ka at sambahin ka. Salamat po sa inyong mga sila. Nawa o Diyos ay naluwalhati po kayo sa pamamagitan po ng aming pag-aaral ng inyong mga banal na salita, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga pusong aming isinadya para makinig at sumunod sa inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, hindi lamang nawa kami maging tagapakinig, kundi dalangin namin na sa pagkatapos ng serbisyo nito sa aming pamumuhay sa labas, ay madatnan mo ang bawat isa na mabuhay na tinutupad ang iyong mga salita. Panginoon, we are praying sa tulong ng iyong banal na Espiritu na sa aming pamumuhay at paglakad ay makita po ng mga taong nakapaligid sa amin ang iyong presensya, na makita nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na makapagbago, na makita nila ang aming pananampalatayang buo at matibay sa iyo. Nawa ay hindi kami, ito ang aming panalangin, Panginoon, na nawa hindi kami maging dahilan kung bakit lalayo ang mga tao sa iyo. Hindi maging tulay kami at instrumento mo kung bakit sila mas lalong higit na mapapalapit sa iyo. Kilalanin ka bilang kanilang Panginoong Diyos at magpapagpagpas. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.